Sa bawat kilos niya may na mali, may kakambal na mura at paggagupit ng 2x2. Nakala nila na porke ang isang tao ay isang transgender woman ay masama na. Paulit-ulit siyang binubuli ng teacher niya. Pinapahiya siya tuwing papasok pa lang siya. Tapos may dumadating na death threat sa kanya, may mga nakukuha siya. Lagi siyang sinusuntok, hinahampas ng habang nasa loob siya ng sako. Yung pagkabag sa clean cut yung buhok mo, hindi ka na LGBT. Bakit kailangan ko ito? Nakakabuho ba yung buhok namin? Kung sinisiksik mo pa yung siko mo, dito ka na sa akin eh. Huli kita eh. Ang nakalalaki ako, batita. May boyfriend ka po. Kaya hindi sila nakapasok kasi they are not in a proper dress code. Ang basis kasi sa gate namin is yung boses and then yung Adam's apple and then yung shoulder. Hindi mo naman kailangan na ipakita sa buong mundo ang katayuan mo ngayon sa pamagitan ng pag-iiba ng anyo. Napakarami na lesbian dyan na hindi nagbabago na kailangan pa ba na ilahad mo na ito ako, lalaki na ako ngayon, iba na ang itsura ko. Natagpo ang patay at tadtad ng saksak ang isang bading sa loob ng kanyang apartment sa Caloocan City. Ang pagpatay sa biktima tila hindi nalalayo sa kaso ng ibang biktima ng gay hate crime. Awa-awang sinapit ng isang bading sa Nueva Vizcaya, nalaknos ang kanyang balat nang bigla na lang buhusan ng mainit na tubig ng ama na hindi raw tanggap ang kanyang pagkatao. Nang pumasok sa kwarto para linisin, nagulat ang staff ng lodge na makita ang wala ng buhay na si Jennifer sa loob ng banyo at nakasubsob ang ulo sa inodoro. Isang araw, nung papasok siya sa compound namin, tinawag siya nung tao at ito'y pinatong ang kamay sa kanyang ulo at nag-pray over. Nahitabo ni Saong usa ka miga na transhuman. Gipagamit siya sa CR sa PWD siyang sa administration siyang gitrabahoan. Kay dili ipagamit ang babay na CR. Pinatawag yung aking apo na ang kanyang suot ay kaiba sa wear ng mga pambabae. Yung guidance na sinasabi niya, bobo ka, napakaganda mo pa naman, hindi mo ginagamit ang pinag-aralan mo. Babae ba yan? Suot ba ng babae yan? Bali, parang disgrace ito. Mamili kasi may bakla sa pamilya nila. Hindi siya katanggap-tanggap ng pamilya niya. Lagi daw siyang sinasakot, binubugbog ng tsuhin niya at kuya niya. Parang yung tingin kasi nila, habang binubugbog mo yung tao, habang binubugbog mo yung bakla, pwedeng maging lalaki. So yung orgmate ko, nung high school siya, na pumunta siya sa isang party, pang high school party. Dumating yung professor nila, tapos may napainom sa kanya. Pagkatapos nun, hinaharas siya, pinapalo ng bote, tinuduroan, at pinasukan pa ng Lego sa puwet. Nakita ko kung paano siya tratuhin ng tatay niya, kung paano siya hatawin ng kahoy at pagsalitaan ng hindi maganda. Nainis din ako at nagalit. Ano akala niya sa aking anak? Isa ba siyang masamang espiritu? Nagsampa sila ng kaso, pero hindi sineryoso ng korte, ng mga polis. Pinagtatawanan lang. Kaya ngayon, binitawan na lang nila. Para nako, nalainan yung kugmayo na sakitan. Kaya para nako, it's very demoralizing and very degrading. Parang pakiramdam ko, malayong malayo na yung loob niya sa akin. Sabi ko nga, dapat ako ang lola, ako yung magtanggol sa apo ko. Bilang kaibigan niya, nalungkot ako, nadismaya ako kasi ultimo pamilya niya, hindi siya katanggap-tanggap, hindi siya matanggap. Bakit ganon? Bakit may nangyayaring ganon? Parang krimen ba ang maging bakla? Kung yung mismong pamilya ay hindi maintindihan kung bakit siya ganon, sa malamang sa hindi, yung buong nasa paligid, sa komunidad, mas lalong hindi maiintindihan kung bakit siya naging bakla. Naawa ako sa kanya kasi noong mga panahon na yun, dyan na rin yung tagsibol nung paghilig ko sa pakikialam sa lipunan.
inaalam kung bakit may mga sektor na naaapi. Partikular yung mga bakla, tomboy, na ang tawag sa ngayon ay LGBT. I hope that one day the LGBT community will be accepted and people will be open-minded, and that the usage of the CR shouldn't be an issue. Bigyan ng kalayaan ng mga LGBT. Sana suportahan sila talaga. Tanong siguro, ano yung hindi magandang nagawa nila at bakit hindi nyo sila matanggap? Ang masasabi ko lang ay huwag matakot at ipaglaban mo pag merong abuso o diskriminasyon, mapa-LGBT ka man o hindi. Mas maganda kung paliliwanagan mo at para magkaroon sila ng kaalaman tungkol sa mundo ng LGBT. Lahat tayo pantay-pantay sa mata ng Diyos. Kailangang isabuhay ng bawat tao na kilalanin ang mga karapatan ng mga taong ito. Kung ako yung tatanungin, ang ideal na lipunan sa akin ay may pagkakapantay-pantay. Hindi ito usapin kung siya ay bakla, tomboy, straight o hindi. Ang importante ay ang pangunahing dapat tignan siya ay tao.